Gusto niyo bang malaman kung ano na ang update doon sa government-to-government caregiver program in Denmark? Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag mong kaligtang hampasin ang notification bell. Nood muna 1 or 2 minutes bago mag-subscribe para legit po tayo. Tamang na rin yung mga kaibigan, ngayon po ay mag-update po ako doon sa unang release video ko tungkol po sa Memorandum of Understanding between Philippines and Denmark. Ito ay tungkol sa pagpapadala natin ng 100 caregivers yearly starting 2027. So after nung meeting nila noong December last year, ay wala na tayong narinig, di ba? So, nag-email po ako sa Department of Migrant Workers sa Pilipinas at ako'y nakibalita kung paano nga ba mag-apply yung mga interesado. Lalo tigit itong mga kababayan natin nandito sa ibang bansa, sa Europa or ibang part ng mundo na caregiver na ang trabaho at gustong mag-avail ng ganitong opportunity. So, nag-reply sila sa akin. Medyo matagal itong tanggap ko lang yung January 26 at ito po ang sagot sa akin. This is to acknowledge receipt of your email regarding the caregiver program in Denmark. Please be informed that there are currently no active job orders for caregivers to be deployed to Denmark. The program is still under discussion between the relevant authorities. Yan, mula po sa Department of Migrant Workers. So, ibig sabihin nito, antay-antay po tayo kasi hindi naman po ganun kabilis dito sa Europa po, hindi ganun po kabilis yung employment dito. May mga prosesong pinagdadaanan yan. So, antayin lang po natin. Kaya kung kayo ay interesado at sa tingin nyo ay qualified kayo, yeah, tabayanan po natin to at imo-monitor ko po ito at mag-i-email ako uli. Actually, nag-email na ako at tinanong ko sila, just in case na open na ito, ay ano po ang dapat gawin ng isang potential applicant para po ay makapag-work sa Denmark. So, yun lamang mga kaibigan. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, comment down below at huwag nating kaligtaang hampasin ang notification bell para updated kayo lagi. Lagi ko pong sasabihin, paalala na manood muna po kayo ng 1 or 2 minutes bago mag-subscribe para legit po ang subscription nyo. Dahil kung hindi nyo po ito gagawin, pag nag-subscribe kayo kaagad, pag tayo nyo, pagkatapos ng video, ay, yeah, nawala na ang subscription nyo kasi inaalis po ng system yung mga subscription na ginawa mo bago manood. Okay. So, for now, tabayanan po natin ang susunod na mga kaganapan tungkol dito sa magandang opportunity para sa mga Filipino nating mga caregivers. All right, ciao!